what's up? It's Brian of Kid and Dad Motovlog. Yan, kumusta po kayong lahat? Medyo matagal-tagal tayong hindi nakagawa ng ride content natin. And that's because nasira po yung ating Insta360 X3. Pupunta po tayo ngayon sa Intramuros or sa Binondo para magsimba and para mag-lunch. Ang tagal na nasa atin itong Keso K350 XV2 and never po natin siya nagamit sa mga happenings namin ni Kid, sa mga kain-kain namin and sa mga pasyal-pasyal namin. So inaisipan namin since it's Sunday, sisimba na lang kami sa Binondo gamit yung aming e-bike, yung Keso K350 XV2. Na lang tayo po kasi parang hindi ko trip din. Puntahan natin dito sa may bandang ilalim. Ang ganda na dito. Sa gabi siguro masarap mamasyal dito. Gawa na rin yung dito. Tapos hindi pa as in 100% tapos. Ayun, kasi may pa eh. May mga ginagawa pa rin. Pero almost tapos na rin siya. Alright, so nandito naman tayo ngayon sa may Binondo Intramuros Bridge. Ayan, napansin lang namin na ang ganda na nung yung decoration yung dito sa may bagong pasyalan, yung parang Venice. Ayan Dito tayo ngayon sa sikat na Binondo Intramuros Bridge. Ayan. Ito yung isa sa mga paborito namin pasyalan at tambayan ni Kit. Ayan, siya yung nagbi-video ngayon. Kapag naiinip kami sa bayan, wala kami magawa since malapit lang to sa amin. And gamit itong ating Keso K350 XV2, parang mga roughly mga 15 to 20 minutes away lang galing sa bahay natin. Yan. So, yan, tinay ko na rin yung opportunity para bigyan ng semi long term ownership review itong ating K350 XV2 since medyo matagal-tagal na rin nasa atin to. However, this is the first time na try natin siyang gamitin pamasyal. Yan, kasi dun lang natin to ginagamit sa lugar namin, pambili ng ulam, pambili ng kung ano-ano, and pang-ikot-ikot lang bali doon sa lugar namin. So, yan, I think dahil na gamit na natin siya na medyo malayo-layo, yan, mabibigyan ko na siya ng parang a little bit more detailed review. Yan. So, ang gawin natin is i-enumerate ko yung aking mga likes and dislikes dito sa Keso K350 XV2. And first thing that I like with the K350 XV2 is yung kanyang looks. So pag nakita natin siya, hindi siya yung typical na e-bike na makikita natin. Hindi siya mukhang cheap. It looks very premium. Para siyang out of the box. Kala mo pinormahan na siya, nagana siya ng kung ano-ano, like yung kanyang mga front board, yung kanyang calipers, yung kanyang brake masters, so everything, lahat ng makikita natin na nandito is almost para mga 95% stock out of the box, no? So may mga pailan-ilan lang tayo na idagdag dito, like yung brake line sa harapan, pinalitan natin yung pangilan-ilan lang yung ating napalitan dito
harapan, yung kanyang brake fluid, pinalitan lang natin ng from DOT4 to DOT5. Yan yung may mga kulay na nabibili, so pinalitan natin ng kulay green at kulay pink naman doon sa kabila. Ayan. So ayun, everything else is stock, so napakaganda niya, and akala mo talaga ginastosan at kinargahan na ng puman yung bike na to. Number 2 na like natin is yung kanyang power. Yan. Actually, yung power niya, like and dislike. Like kasi pagka full charge siya, like 79 volts yung full charge nito napakabilis nung kanyang andar, lalo na pag naka power mode 3. However, pag bumaba na yung kanyang volts, like mga 72 volts na lang, mararamdaman mo na yung kanyang pagbagal, yung kanyang paghina, and yun yung dislike ko sa kanya. So hindi mo na siya may enjoy to the fullest, or hindi mo na may enjoy yung kanyang pinakamalakas na power pagka medyo bumagsak na yung kanyang voltage. Number 3, yung kanyang pagiging nimble. Yan. So napakaiksi ng kanyang wheelbase. Maliit lang yung kanyang gulong. So pagka piniflick mo siya, para kang nagpi-flick ng papel. So napakagaan niya, and sobrang dali niyang i-maneuver. So yun yung like number 3. Number 4, siguro yung ano niya, braking niya. So sobrang satisfied ako sa braking niya, mainly because napaka-responsive niya and napakalakas niya para sa ganito mura na caliper, no, and brake master. So pinalitan na nga natin yung brake line sa harapan, as well as yung mga brake pads harap at likod, pinalitan na rin natin. So maybe that's also the reason, or one factor bakit maganda yung kanyang braking performance. And yung seat niya, yun yung pinakahuling like ko sa kanya. Yung seat niya, although medyo mababa siya para sa aming liking. Right, so yung last na like natin sa kanya, yung kanyang upuan, napaka soft niya, napaka comfortable niya. So I think even sa long ride hindi sasakit yung ating mga puwet sa ganda ng upuan niya. Alright, so that's 5 likes. Punta naman tayo sa dislike. So number 1, sinabi na natin yung dislike natin. Yung kanyang power, pagka medyo bumaba na yung kanyang volts, like 72 volts, medyo mararamdaman mo na rin yung kanyang panghihina, no? Hindi siya kasing energetic at kasing lakas pagka full charge siya, like 79 volts. So number 2, dislike ko sa kanya, yung display, yung kanyang display panel, yung kung saan nandun yung mga information, like yung voltage, yung battery bar, yung speedometer, yung odometer, and kung ano-ano pa. So medyo madilim siya. Actually hindi medyo, sobrang dilim niya talaga, as in pagka ginagamit mo siya sa ganitong scenario, yung sobrang tirik yung araw, maliwanag na maliwanag, tanghaling tapat, almost hindi mo mababasa yung kung ano yung naka-display doon sa kanyang display panel. Yan. So number 3, actually parang yun lang. Okay, so yun lang. We only have 3 dislikes, so 5 likes and 3 dislikes, and that's about it. Yan. Sobrang nag-enjoy kami ngayon sa ride namin. Malapit lang ito, at mga 15 minutes away lang sa amin, 15 to 20 minutes away lang sa amin. And well, based in my experience, parang gagamitin namin siya madalas na ngayon, kasi alam mo yun, from our big bike, yung Triumph 765 RS na naka-exhaust, pag ginagamit namin, it's so aggressive, yung adrenaline rush sobrang taas talaga, and every time na ginagamit namin siya, ginagamit ko siya, talagang yung puso ko ay talagang
nagpa-pound talaga, no? Bilis ng heartbeat, taas ng BP ko siguro. And that's because nga, ang ingay niya, sobrang parang it makes you want to throttle more. Yan, so parang gusto mong kumarera yung feeling. Yan. While with this one, sobrang chill niya, walang tunog. Malakas din yung kanyang motor, yung kanyang power, and actually, ayan, angkas ko pa si Kid, halos magkasing tangkad na kami, magkasing laki na kami. Sobrang bigat na namin din. Basic sa kanya yung pag-akyat namin dito sa may Binondo Intramuros Bridge, which is somehow medyo mataas din, no? Medyo matarik din, medyo paahon din talaga. So, na-impress ako sa power niya kasi nung paakyat kami, halos hindi ko naramdaman na nahirapan siya sa pag-ahon considering yung bigat nga namin dalawa ni Kid. So, sobrang ganda niya. Yan. So, ayun. I was planning to sell this kasi nga parang nanghihinayang ako dahil dun lang din namin nagagamit sa lugar namin. So parang sabi ko, magbisikleta na lang kami kung may bibiling kami dun or kung iikot man kami dun, kung may pupuntahan kami na malapit lang. Pero ngayon na testing na natin siya, naigala na natin siya, nagamit na natin siya pang pasyal. I think ikikip natin. Yan, may dadaan na big bike. Kotse. Ayan, tingnan muna natin. Kasi may ingay din eh. Oh yeah! Sarap sa tenga nun, GTR. Ayan, so ayun tayo. So, ayun na nga. It looks like we are going to keep this for a while muna and i-enjoyin muna natin. Siguro try natin siyang gamitin pang pasyal sa mga ibang lugar or dun sa medyo mas malayo pa kaysa dito sa Binondo Intramuros Bridge para ma-enjoy natin naman siya ng lubos-lubos, no? Ayan, alright, so ayun lang. I think before we end this video, let me give like an advice yan para doon sa mga nag-aspire magkaroon ng e-bike or specifically ng Keso models or itong Keso K350 XV2. Go for it. Yan, kung may pera kayo, go for it. Kasi sabi ko doon sa unang review ko, yung first impression video natin, na parang nanghihinayang ako sa kanya na parang may regret ako and I want to sell it and just buy the regular scooter na di gasolina. So yun, binabawi ko siya and I think mag-enjoy kayo. So if you have the means, if you have the money to acquire one, yan, I would highly agree with you. This is an ideal bike para sa mga pampasyal. Kung kamukha nyo ako na gusto ko na minsan gusto ko nung chill ride and gusto ko nung tahimik lang, peaceful, then this is the perfect tool for you, perfect bike for you. Yeah. Alright, so ayun lang. Thank you so much kay Kid, siya yung nagbi-video. We're here in Binondo Intramuros Bridge again, and thank you so much sa mga nanood. It's Brian again of Kid and That Moto Vlog, and thank you so much. We love you. Peace.